Kabanata 311 hanggang 315. 0311. Gaano ka katagal naghintay? Tanong ni Su Qingzhou. Tumawa si Ye Fan, 3 oras, humihit-hit ako ng ilang pakete ng sigarilyo, hey. Amoy usok pa rin ako, hindi ka ba naninigarilyo? Umiling si Su Qingzhou at mahinang sinabi, sasamahan kita. Punta tayo sa tindahan para kumain, hindi ako nagugutom, papanoorin kitang kumain. Naisip ni Ye Fan na okay lang ito. Magkakasama ang mag-asawa sa merienda sa gabi, na magtataguyod din ng kanilang relasyon. Matapos sa wakas ay aliwin ang kanyang asawa, inalis din ni Ye Fan ang kanyang pasanin at pumunta sa tindahan upang mag-order ng isang bangkos na makakain. Gayunpaman, si Su Qingzhou ay umiinom ng maraming alak at ilang beer, at ngayon ay kumukulo ang kanyang tiyan, hindi siya makakain ng kahit ano, at ang kanyang mukha ay hindi masyadong maganda. Nang makitang ganito ang babae, natapos kaagad kumain si Ye Fan at dinala ang babae pabalik sa hotel para magpahinga. Bumalik ang dalawa sa hotel at natural na pumunta sa suite ni Su Qingzhou. Pagkapasok sa pinto, isang tanong lang ang naalala ni Ye Fan, asawa, gusto mo bang gumawa ako ng isa pang silid? Hindi, ang suite na ito ay mayroon ng 2 kama. Bulong ni Su Qingzhou, anyway, magiging public ang relasyon natin sa madaling panahon, at hindi mahalaga kung ang mga tao ay magchismisan. Nang marinig ito ni Ye Fan, biglang nag-alab ang apoy sa kanyang puso, at nakangiti siyang nagtanong, asawa, ano ang ibig mong sabihin? Lubos mo bang kinikilala ang ating relasyon bilang mag-asawa? Ayaw ni Su Qingzhou na masyadong ipagmalaki ang lalaki, at sinabing, hindi ba ako masyadong nag-iisip? Nagsinungaling ka sa akin, hindi pa ako tuluyang nawala, at depende ito sa iyong pag-uugali. Siyempre gagawa ako ng mabuti. Nagmamadaling dinala ni Ye Fan ang kahon ng mga donut mula sa silid at iniabot ito kay Su Qingzhou. Tingnan mo, asawa ko, binili ko ito para sa iyo ngayon at dinala ito mula sa Huahay hanggang dito. Hinihintay ko lang na humingi ng tawad sa iyo. Nang makita ni Su Qingzhou ang strawberry donut, muling nagningning ang kanyang mga mata, ngunit muli niyang hinaplos ang kanyang tiyan ng malungkot, mukhang hindi maganda ang pakiramdam ko sa aking tiyan, ngunit gusto ko talagang kainin ito. Napakaawa, pagkatapos kumain ng isa, o kalahati nito, at tikman mo lang, sabi ni Ye Fan. Hindi napigilan ni Su Qingzhou, kaya kumuha siya ng isa, umupo sa kama, hinawakan ito sa magkabilang kamay, at kumagat. Tiningnan ni Ye Fan ang masaya at nasisiyahang hitsura sa mukha ng babae, at naisip na ito ay lubhang kawili-wili. Ang isang mayamang babae na may net worth na 10-10 bilyon ay maaaring maging napakasaya sa pamamagitan lamang ng pagkain ng donut. Bakit ka nakatingin sa akin, nakakatawa ba? Natagpuan ni Su Qingzhou na si Ye Fan ay ngumingiti sa kanyang sarili, at ang kanyang mukha ay lalong namula. Umiling si Ye Fan, wala lang, strawberry cream lang ang damaykit sa mukha mo. Saan? Inabot ni Su Qingzhou para hawakan, ngunit ang pagpindot na ito ay nagdulot ng mas maraming pink na strawberry cream na inilapat. Huwag kang gumalaw, yumuko si Ye Fan at inabot upang tulungan ang babae na panasan ang ilang cream sa kanyang mukha at bibig. Sa una, ito ay isang hindi sinasadyang hakbang, ngunit pagkatapos yumuko ng ganito, si Ye Fan ay tumingin sa ibaba kay Su Qingzhou ng mapagpakumbaba. Napatingin ang dalawa kay Su Qingzhou, ngunit may hindi maipaliwanag na pakiramdam na kumalat sa kanilang mga puso, na parabang sila ay nakuryente. Malutong na manhid. Napalunok si Ye Fan, at sa hindi malamang dahilan, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Bagamat may dugong mga mata sa mga mata ng babae, kahit na nakasuot siya ng contact lens, naramdaman ni Ye Fan na ang mga mata na ito ay kasing ganda ng mga bituin. Ang kanyang mga pilik mata, ang kanyang ilong, ang kanyang mga labi, ang tabas ng kanyang mukha, lahat ay nagpaganda at nakakakilig kay Ye Fan, ang kanyang anit na pangangilig. Hindi kailanman naramdaman ni Su Qingzhou na ang kanyang asawa ay isang gwapong lalaki o kung ano paman, ngunit sa sandaling ito, para siyang isang batang babae na nag-iisip ng tagsibol, talagang iniisip niya na ang lalaki sa ilalim ng liwanag ay may napakagandang mukha. Parang napuno ng pink ang hangin, malabo ang atmosphere at tumataas ang temperatura. Asawa, gusto kitang halikan. Hindi sumagot ang babae, at hindi siya kailangan ni Ye Fan na sumagot, kaya hinalikan na niya. Ang donut sa kamay ni Su Qingzhou ay nahulog, at ang cream ay nagpahid sa carpet, ngunit hindi ito napansin ng babae. Kahit na siya ay hinalikan sa pangalawang pagkakataon ngayong gabi, si Su Qingzhou ay napakaalog pa rin. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Hinawakan niya ang kubrekama sa kama gamit ang 2 kamay, patuloy na bumilis ang tibok ng puso niya. Tulad ng si Ye Fan ay nasusunog na, iniisip ito. Nang itulak na sana niya ang babae pababa, nakaramdam ng kaunting kakulangan sa ginhawa si Su Qingzhou. Aray! Si Su Qingzhou ay uminom ng marami ngayong gabi, red wine, white wine, at kalaunan ay pumunta sa dalampasigan upang hipan ang malamig na hangin at uminom ng beer, tulad ng bumalik sa hotel ngayon, kapag umihip ang mainit na aircon, ito ay malamig at mainit, at ang buong tiyan ay hindi komportable. Hindi na lang niya pinansin, at kumain ulit ng donuts. Pagpasok ng cream parang fuse. Aray! Gitling! Kahit isang dilag na parang diwata, kapag sa muka, ay hinding-hindi ito magsasalita kay ganda.
Kung ano ang isinuka, natural na hindi ito mabango. Kung normal lang, tiyak na makakatakas si Ye Fan, ngunit ngayon lang, kumukulo ang buong katawan niya sa sigla, at si Su Qingzhou ang nasa isip niya, at hindi niya inaasahan ang ganoong bigla ang status. Kaya, nang may ibinuga si Su Qingzhou mula sa kanyang bibig, si Ye Fan ay nataman. Ubu, suka, ubu. Si Ye Fan ay nagmamadaling tumakas at bumagsak sa lupa. Sa lupa, may niluwa siya sa bibig at pinunasan ang mukha. Noon lang niya napagtanto na hindi napigilan ni Su Qingzhou ang pagsusuka, at ang sahig ay puno ng mga nakakadiri, mabahong bagay. Nagsuka si Su Qingzhou ng higit sa kalahating minuto, at naubos ang asid ng kanyang tiyan, at pagkatapos ay umayos siya at nagsuot ng kanyang damit. Casual na pinunasan ni Shu ang kanyang bibig, ang kanyang mukha ay mapatla, ngunit siya ay mukhang gamaan. Ho, sa wakas. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, biglang naalala ni Su Qingzhou na may isa pang tao sa tabi niya na katatapos lang humalik sa kanya. Paano yung lalaki? Napabulala si Su Qingzhou at tumingin kay Ye Fan nang may paghingi ng tawad, nahihiya at nais na humiga sa ilalim ng kama. Oo, pasensya na, hindi ko sinasadya. Ayos ka lang ba? Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na humulik siya sa isang magandang babae at nakatikim pa ng suka ng magandang babae. Asawa, sa totoo lang. Maghalikan tayo, medyo mabigat ang lasa, sabi ni Ye Fan. Sino ang nagsabi sa iyo na huwag mo akong ihanda? Ngayon lang ako nakaramdam ng hindi komportable. Hinalikan mo pa rin ako. Tumingin si Su Qingzhou sa kalat sa lupa at malungkot na sinabi, kung makikita ito ng mga taong maglilinis bukas, nahihiya ako. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili na walang dapat ikahiya, ngunit sinabi pa rin niya, kung gayon sasabihin mo na nagsuka ako, hindi ba? Lumiwanag ang mga mata ni Su Qingzhou nang marinig niya ito, oo. Sasabihin ko lang na ikaw iyon. Suka. Hahayaan ko silang linisin ito ngayon, tandaan mong nagsuka ka. Naninigas ang mukha ni Ye Fan, dahil gusto niyang matapos niyang kainin ang suka, at gusto niyang sisihin. Mukhang kapaki-pakinabang ang pagpapakasal sa iyo. Meron pa naman. Matamis na ngumiti si Su Qingzhou, at pagkatapos ay tumakbo sa banyo para banlawan ang kanyang bibig. Nakita ni Ye Fan ang pambihirang matamis na ngiti ng babae, ang kanyang puso ay nanginig, at ang kanyang buong katawan ay natigilan, iniisip sa kanyang sarili, kunin mo lang ang ngiti na ito, at daan-daang tao ang handang dalhin ang itim na kaldero. Kabanata 0312 Waiting Room. Pagkatapos ng 0312. Nalaman ng hotel ang tungkol sa sitwasyon, pinalitan nila ang business suite para magpahinga, ngunit sa pagkakataong ito, magkahiwalay na namuhay sina Ye Fan at Su Qingzhou, na nagbigay kay Ye Fan ng pagkakataong ipagpatuloy ang pakikipagkaibigan sa babae. Pagkatapos mag-shower ni Ye Fan, bumalik siya sa kama sa kawalan ng pag-asa at nahiga, biglang walang laman. Lalo na nang maisip niya ang ngiti ni Su Qingzhou, hindi na siya makapaghintay na magmadaling pumasok sa silid ng babae. Ngunit ang ganitong uri ng pag-iisip ay maaari lamang pag-isipan, alam niyang kailangan ng oras para talagang mapaibig si Su Qingzhou sa kanya hakbang-hakbang bago niya ito makuha. Mahabang proseso pa rin ang pagsakop kay Sister Fairy. Gayunpaman, nang papatayin na ni Ye Fan ang mga ilaw para matulog, isang mensahe ng WeChat ang nagmula sa kanyang telepono. Tiningnan ito ni Ye Fan at nalaman na si Su Qingzhou iyon, at ang babae ay nagpadala lamang ng 2 salita magandang gabi. Ngunit sa 2 salitang ito, halos tumalon si Ye Fan mula sa kama. Ito ang unang pagkakataon na nagkusa si Su Qingzhou na magpadala sa kanya ng mensahe sa WeChat, at ito ang unang pagkakataon na nag-goodnight sa kanya. Si Ye Fan ay tumawa ng nakakaloko, at nagsabi ng, magandang gabi, sa babae, at pagkatapos ay nagpadala ng, halik, na emoji. Sayang at hindi alam ng babae kung nakatulog ba siya o ayaw na talagang bumalik kaya walang balita. Mahigit kalahating oras na naghintay si Ye Fan, ngunit nang hindi siya binalikan ng babae, kailangan niyang humiga at matulog. Kinaumagahan, si Ye Fan ay ginaisang ni Su Qingzhou. Ang babae ay tila inalis ang ulap, at nagsimulang mag-almusal ng masigla, at pagkatapos ay bumalik sa huwahay. Gayunpaman, walang binanggit si Su Qingzhou tungkol sa nangyari kagabi, na parabang siya ay naging isang babaeng walang pusong presidente sa halip na ang kaakit-akit at walang muwang na babae na umiiyak at tumatawa kagabi. Nag-alinlangan si Ye Fan kung dahil sa pag-inom kaya lasing na lasing si Su Qingzhou kagabi. Si Su Qingzhou sa isang matino na kalagayan ay talagang hindi madaling lapitan. Matapos mag-almusal ang dalawa, nagmaneho sila patungo sa high-speed rail station sa Sioux City. Para kay Shu Lingshan at sa iba pang babaeng bodyguard, maaga silang umalis, at tila alam nila na kasama si Ye Fan, hindi nila kailangang protektahan si Su Qingzhou. Habang nasa daan, si Ye Fan ay tila walang mahanap na paksang makakapag-chat sa babae, at ang katahimikan ay nabasag lamang noong naghihintay siya ng tren. Nauuhaw ako, sabi ni Su Qingzhou kay Ye Fan habang nakaupo sa VIP waiting room ng high-speed rail station. Tuwang-tuwa si Ye Fan, sa wakas ay handang makipag-chat ang babae, at sinabing, ano ang gusto mong inumin, mayroong serbisyo ng inumin dito. Ngunit gusto kong uminom ng rich latte ng Starbucks, sabi ni Su Qingzhou. Tumingin si Ye Fan sa labas, may Starbucks, kaya sinabi niya, sige, bibilhin kita.
Sandali lang, kinuha ni Su Qingzhou ang kanyang telepono, binuksan ang app sa loob, at sinabing, maaari mong gamitin ang aking membership card para ayos ka nito, may buy one get one free coupon na mauubos, maaari kang mag-order ng inumin at inumin ito ng mag-isa. Oo. Gusto ko rin ng 2 donut, kahit anong lasa, mas masarap pa ang strawberry. Kinuha ni Yefan ang mobile phone ng babae na may kakaiba, asawa, napakayaman mo, bakit gumagamit ka pa rin ng mga kupon at puntos? Ano ang alam mo? Ang puntong ito ay maaaring makuha sa mga bituin, nakikita mo. Naglagay ako ng maraming mga bituin sa tasang ito. Itinuro ni Su Qingzhou ang screen, isang icon ng tasa ng kape, at talagang napakaraming bituin dito. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, ngunit alam pa rin niya sa unang pagkakataon na mahilig mangolekta si Su Qingzhou ng ganoong maliliit na bagay. Gayunpaman, ang naturang Su Qingzhou ay medyo mas flamboyant at mas mabait. Nagmadaling lumabas si Yefan, bumili ng kape at donut para sa babae, nag-order ng isang tasa ng Earl Grey tea mag-isa, at naglakad pabalik sa waiting room. Matapos makuha ang mga gamit, humigop ng kape si Su Qingzhou at nagsimulang kumain ng donut. Dahil walang ibang tao sa VIP waiting room, si Su Qingzhou ay kumain ng napaka-relax. Habang kumakain, ang kanyang mga binti ay nakalaylay pa rin ng malumanay, at siya ay nasa napakasayang mood. Napakasarap ba ng donuts? Tanong ni Yefan na may napakaamong tingin sa kanyang mga mata, nakatingin sa masayang ekspresyon ng babae. Bueno, hindi ka pinapayagang magnakaw sa akin, kailangan mong kumain at bilhin ito ng iyong sarili, sabi ni Su Qingzhou. Hindi nagkaimik si Yefan, iniisip kung sino ang nagbayad nito. Gayunpaman, nang makitang natural na nagsasalita si Su Qingzhou, nagtaka rin si Yefan, asawa, bakit hindi ka nag-chat ngayon lang sa akin? 2 beses lang tayong naghalikan kagabi, ngunit napakawalang interes mo ngayon, naisip ko pa rin. Tumingin sa kanya si Su Qingzhou gamit ang isang pares ng kahangahangang mga mata, bakit, sabihin mo na. Akala ko, may split personality ka, awkward nang umiti si Yefan. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng isang puting tingin, paano ako magiging walang malasakit, mas maganda ang pakikitungo ko sa iyo ngayon kaysa noong una kitang makilala, huwag kang madismaya. Sumang-ayon si Yefan, tumango at sinabing, tama, noong una akong nakilala, akala ko makakapagsalita ka at mahuhulog ka sa yelo. Ganito ang nararamdaman ng mga taong hindi nakakakilala sa akin, ngunit hindi ko sinasadya. Noong nasa paaralan ako, alam ng mga kaklase ko na malapit sa akin na hindi ako ganoong uri ng tao, sabi ni Su Qingzhou. May mga kaklase ka pa naman na malapit sa'yo. Bakit wala ka pang nakitang party kasama ang mga kaklase mo? Tanong ni Yefan. Pagkatapos kumain ni Su Qingzhou ng isang donut, sinimulan niyang kagatin ang pangalawa, na parang hindi pa siya nakakain ng almusal. Pumupunta ako doon paminsan-minsan. Mula noong naging presidente ako ng Jinxio, parang na-pressure sila na makasama ako, at hindi na ito natural tulad ng dati. Busy din ako sa trabaho, at minsan sa mga maliliit na pagtitipon, tinatawag nila ako, at wala akong masyadong lakas na puntahan, at pagkatapos noon ay hindi ko na siya nakontak. Sabi ni Su Qingzhou na may masamang tingin. Maunawang sinabi ni Yefan, tama, karamihan sa mga taong kedad mo ay tumatakbo pa rin para sa isang trabaho na nagkakahalaga ng ilang libong yuan sa isang buwan. Ang pagiging kasama ng isang chairman ng isang nakalistang grupo na tulad mo ay dapat na masyadong nakaka-stress. Well, tumango si Su Qingzhou, kaya naiintindihan ko rin sila. Iba-iba ang kapaligiran ng buhay ng bawat isa mula pagkabata, at natural na mag-iiba ang kanilang social circle. Pagkatapos ng pag-alis ng paaralan, lahat ay unti-unting nagiging estranged. Sa totoo lang, marami akong kaibigan dati, lahat ng tao ay tretuhin ako ng maayos, pero wala na akong masyadong contact ngayon. Wife, you are so incapable of chat, parang kalalabas mo lang kaninang umaga at hanggang ngayon lang ako nakausap, paano ka nagkakaibigan dati? Gustong malaman ni Yefan ang higit pa tungkol sa kanyang asawa. Mahirap bang makipagkaibigan? Noong bata ako, may mga ibang bata na lalapit sa akin at makikipagkaibigan. Maraming lalaki, pero hindi ko masyadong gusto ang mga batang iyon. Kapag lumapit ka sa akin para kumopya ng takdang aralin, tatanungin mo ako kung saan ko binili ang mga damit, kung paano itugma ang mga ito. Pakiramdam ko ay maaari akong magkaroon ng maraming kaibigan nang hindi kailangang gumawa ng anuman, natural na sabi ni Su Qingzhou. Kopyahin mo ang iyong takdang aralin. Oo. Ikaw ay isang scholar, na may mataas na IQ, dapat kang makakuha ng buong marka sa iyong araling bahay. Gayunpaman, medyo hindi komportable si Yefan at kumunot ang noo, sabi mo. Maraming lalaki ang nanliligalig sa iyo. Nakipagrelasyon ka na ba nang hindi sinasabi sa iyong pamilya? Chapter 0313 Masyadong mabagal ang update. 0313. Ano bang iniisip mo? Bakit mo ba tinatanong to, nagseselos ka ba? Mapaglarong tiningnan siya ni Su Qingzhou. Ako, syempre hindi. Oo, magseselos ako. Gustong tumanggi ni Yefan, ngunit naramdaman niyang hindi magiging malaking bagay ang pag-amin nito. May bakas ng pagmamalaki sa mga mata ni Su Qingzhou, noong ako ay nasa paaralan,
ang mga love letter at regalo sa drawer ay kailangang linisin isang beses sa isang araw, kung hindi, ang mga libro ay hindi makapasok. So exaggerated. Masyado bang maaga ang bata? Ano anak, maraming humahabol sa akin kapag ako ay mag-aaral na sa kolehiyo, hindi mo ba nakita ang maraming mga sports car sa garahe sa bahay? Marami sa kanila ay binigay sa akin ng ibang mga lalaki, ilalagay ko ang pera ay pinabalik, sabi ni Su Qingzhou. Tumango si Ye Fan, naalala niya na binanggit ito ni Tita Jiang. Kung ganoon, paano mo tinanggihan ang mga taong iyon, Mrs.? Wala namang ginawang masama ang mga lalaking iyon sa iyo, di ba? Nag-isip si Ye Fan, kung may mga lalaking walang mata para saktan si Su Qingzhou, kailangan niyang ayusin ang account sa Taglagas. Umiling si Su Qingzhou, hindi, sa pangkalahatan ay hindi sila nang ahas na lumapit sa akin, medyo magalang sila. At saka, noong ako ay nasa kolehiyo, may isang napakalakas na senior sa paaralan na nag-aalaga sa akin ng mabuti, at ito ay nabalitaan ng ilang sandali. Sinabi na ako ay kanyang kasintahan. I don't care at all that time, at akala nila pumayag ako, pero sa totoo lang, nakilala ko lang ang senior na iyon kapag nagtatrabaho sa student council, at mga ordinaryong kaibigan lang sila. Maya-maya, parang nagsundalo ang senior, hindi ko na siya nakita mula noon, at nagtapos ako kaagad, kaya walang nangyari. May mga senior ka pang aasikasuhin. Guwapo ka ba? Hindi ba dapat may kumpara mo ako? Maasim na tanong ni Ye Fan. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, anong klaseng ekspresyon ang mayroon ka, hindi ako nai-inlove sa ibang lalaki, napaka-bitter mo ba? Hindi kita pinigilan na makipagkulitan sa ibang babae, hindi mo pa rin ako pinapayagan na magkaroon ng konting campus youth. Mga alaala. Miss, mali ang pagkakaintindi mo. Tanong ko lang. Nagmamadaling ngumiti si Ye Fan sa ilalim ng takip, sa pag-aakalang maswerte na ang maldita na senior na iyon ay sumama sa hukbo. Kung maglakas loob siyang manatili sa Huahay, kailangan niyang kilalanin siya. Medyo. Kahit na hindi ito totoong relasyon, hindi komportable si Ye Fan sa kanyang asawa. Natapos na ni Su Qingzhou ang pagkain ng donut, humigop ng kape, at nagtanong, paano ka, noong nag-aaral ka, nine-love ka sa mga babae? Masyado kang lingga, dapat ganyan ka. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, mamulong siya, hindi ako seryosong pumasok sa paaralan. Hindi ko alam kung sikat ako o hindi. Saglit na nanlamig ang mukha ni Su Qingzhou, at nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa nang makita niya ang panghihinayang at kawalan na ipinakita ng lalaki sa sandaling ito. Talagang hindi ka pa pumasok sa school. Hindi, pero ayos lang. Anyway, natutunan mo na lahat ng kailangan mong matutunan. Ngumisi si Ye Fan at umiling. Akala ko napakalamig mo kaya walang gustong makipagkaibigan sa iyo, kahit girlfriend. Hindi nasisiyahang sinabi ni Su Qingzhou, para kanino mo ako kinukuha. Hindi mo ako tinitingnan 24 na oras sa isang araw, gaano mo na ba ako katagal na kilala? May girlfriend ako, ikaw. Isang kasintahan lang ang nagpapanatili ng relasyon sa akin. Merong may asawa at may mga anak at walang oras lumabas para maglaro, may nasa ibang bansa, online lang kami mag-contact, sa tingin mo mag-isa lang talaga ako. Kailangan ko lang maging mas marangal sa kumpanya, sa tingin mo ba gusto kong panatilihing tuwid ang mukha ko buong araw? Bata pa ako, at madaling murahin kung hindi ako seryoso, pero nakakapagod talaga. At ano ang sinabi mo? Sabi mo hindi kita kinausap. Paanong hindi kita kakausapin, hindi ka nagsasalita, wala akong espesyal na kausap. At saka, hindi ba dapat kayong mga lalaki ang magkusa para pag-usapan ang ganitong bagay? Ibinuka ni Ye Fan ang kanyang bibig sa kalahati, at natahimik ng ilang sandali. Lumalabas na hindi siya sinasadya ni Su Qingzhou. Ngunit hinihintay niya na siya ang gumawa ng inisyatiba upang pukawin ang paksa. Sa susunod ay mas bibigyan ko ng pansin, nahihiyang ngumiti si Ye Fan, gayunpaman, Mrs., anong paksa ang gusto mo? Bagamat ilang buwan nang magkasama ang dalawa, hindi nagkaroon ng maraming pagkakataon sina Ye Fan at Su Qingzhou na mag-chat, dahil unti-unting naging malapit ang dalawa noong nakaraang buwan. Si Su Qingzhou ay tila nabusog ng kaunti, at nakaburp ng cute, hindi ko alam, hindi ako kadalasang nakikipag-chat, ang pakikipag-chat ay isang pag-aaksaya ng oras. Kinamot ni Ye Fan ang kanyang buhok, kung gayon, paano kita kakausapin? Maaari mong subukan ang anumang gusto mo. Sabi ni Su Qingzhou. Saglit itong pinag-isipan ni Ye Fan, at pagkatapos ay seryosong nagtanong, asawa, tatanungin kita, bakit ang ganda mo? Matapos mag-freeze ang ekspresyon ni Su Qingzhou ng higit sa 10 segundo, tumalikod siya. Bahagyang namula si Zhao Tu, at napaluwa, baliw ako, hindi na kita makikipag-chat. Tumawa si Ye Fan, at biglang tumapang ang loob niya, iniunat niya ang kanyang kamay para yakapin ang ulo ng babae, at hiniling kay Su Qingzhou na ipahinga ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Saglit na hindi nag-react si Su Qingzhou, at nang mapagtanto niyang nakadikit siya sa dibdib ng lalaki, namula ang buong mukha niya. Nasiyahan si Ye Fan saglit, ang pag-upo ng ganito ay parang isang magkasintahan. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nahirapan si Su Qingzhou at umupo ng mag-isa. Wife, ayaw mo. Malungkot na tanong ni Ye Fan Xiao.
Inayos ni Su Qingzhou ang magulo niyang buhok, ibinaba ang kanyang ulo at bamulong, masama ang pakiramdam ko, masakit ang leeg ko. Napangiti si Ye Fan, at gusto lang sabihin na noong niyakap niya sina Feng Yueying at Ning Zimo, hindi naging komportable ang dalawang babae, kaya huwag umasa dito. Paano magagawa ng sinuman ang ganitong uri ng bagay para lamang sa kaginhawahan? Gayunpaman, nagmamadaling itinigil ni Ye Fan ang kanyang mga salita. Kung sinabi niya ito, ang relasyon na hinailan niya lang ay kailangang gumuho muli. Saglit na nagkwentuhan ang dalawa, at sa wakas ay sumakay na rin sa sasakyan. Bumili ang dalawa ng business class, na mas komportable kaysa sa second class na upuan na binili ni Ye Fan nang dumating siya. Pagkasakay sa kotse, naglabas si Su Qingzhou ng isang orihinal na nobela sa isang banyagang wika na dala niya, at binasa ito. Sinulyapan ito ni Ye Fan, tila ito ay isang stream ng nobela ng kamalayan, at isang babae ang nakababasa nito. Ngunit dahil nagbabasa si Su Qingzhou, hindi siya komportable na istorbohin siya, kaya kinuha niya ang kanyang mobile phone at nagsimulang magbasa ng mga online novel. Nang makita ni Su Qingzhou na nagbabasa pa rin si Ye Fan, medyo na-curious siya, anong libro ang binabasa mo? Nako, isang urban novel, ha, nakita ko sa internet. Ang bida ay may kaparehong pangalan sa akin, at ang pangalan ng pangunahing tauhang babae ay pareho rin ng pangalan ng kanyang asawa. Tulad mo, akala ko nagkataon lang, kaya patuloy akong sumunod dito, sabik na sabi ni Ye Fan. Narinig ito ni Su Qingzhou na sariwa, yumuko at nagpout, maaaring ang may akda na ito na nagngangalang Mugansai Bishao ay isang paparazi na sadyang sumunod sa atin. Ito ay masyadong nagkataon. Hi, who cares about him? Kill time too. Kasi ang bagal mag-update nitong author na ta, kung nasa harap ko pa, bugbugin ko na siya. Kabanata 0314. 0314. Bastos talaga, hindi na kita kakausapin, binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin, at nagpatuloy lang siya sa pagbabasa. Si Ye Fan ay walang magawa, iniisip na noong nasa ibang bansa si Lao Su, hindi mo pa nakikita ang mga maalay na bagay na yun. Ang mga babae ay may mahabang buhok at maikling kaalaman. Ngunit syempre hindi naglakas loob si Ye Fan na sabihin ito, kaya tahimik siyang nanunood. Nobela. Ang high-speed rail ay may 5 hinto sa daan. Ang unang 2 hintuan ay malalaking lungsod, at ang ikatlong hintuan ay isang bundok na lungsod. Sa relatibong pagsasalita, ang ekonomiya ay atresado at medyo desolated. Tumingin si Su Qingzhou sa libro, at tila medyo pagod. Nang makitang nasa tabi niya si Ye Fan na hawak pa rin ang telepono, sarap niyang pinanood, at hindi maiwasang mapatitig sa lalaki ng ilang sandali. Sa katunayan, ang lalaking ito. Maliban sa pagiging mas malabag, ang iba ay medyo simple. Naisip ni Su Qingzhou sa kanyang sarili. Bago niya ito namalayan, pinatagilid ni Su Qingzhou ang kanyang katawan at dahan-daang sumandal sa braso ni Ye Fan. Nanigas ang katawan ni Ye Fan, at hindi sinasadyang nagbago ang tibok ng kanyang puso matapos mapansin ang kilos ng babae. Nilingan niya ang kanyang ulo, tumingin kay Su Qingzhou na nakapikit at napahinga sa tabi niya, at isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Sa simula, ito ay isang mapayapa at mainit na pag-uwi sa tanghali, ngunit sa araw ng taglamig, ang lahat ng ito ay kaaya-aya sa pisikal at mental. Gayunpaman, nang maisip ni Ye Fan na ayos na ang lahat, isang malakas na ingay ang yumanig sa buong katawan niya. Boom! Gitling! May marahas na vibration mula sa buong gumagalaw na katawan. Sa bahagi ng kalsada kung saan ang gumagalaw na tren ay ilang kilometro ang layo mula sa istasyon, isang nakagugulat na pagsabog ang nagdala ng isang bigat ng apoy sa kalangitan, na direktang humihip sa harapan ng umaandar na tren. Derail rollover. Ang katawan ng kotse ay dumudulas pasulong, ngunit ito ay nadiskeril, kaya ang karwahe ay ganap na nagulo, nabangga sa isa't isa, at ang tunog ng kabaliwan ay nagpatuloy. Daan-daang mga pasahero sa tren ang labis na natakot na ang kanilang mga mukha ay nagbago ng husto, at sila ay nahulog parot-par ito, ganap na hindi makontrol ang kanilang sentro ng grabidad. Sunod-sunod ang hiyawan ng mga babae at bata. Bagamat nagulat din si Ye Fan, napakabilis niyang nag-react, nagmamadali niyang niyakap si Su Qingzhou, at walang pag-aalinlangan, sinipa niya ang salamin ng bintana sa tabi niya. Bang! Ang! Nahulog ang salamin, sinipan ni Ye Fan ang upuan, niyakap ang babae, iniwan ang karwahe, at tumalon sa isang tinutubuan na dalasdi sa labas. Anong nangyari? Paano nangyari ito? Pagkalapag ni Su Qingzhou sa gulat, tumingin siya sa direksyon ng harapan ng kotse. Nakita kong nasusunog na ang buong harapan ng sasakyan, naglalagablab ang apoy, at nakatagilid din ang karwahe sa likod nito. Ito ay dinamita, may naglibing doon, mataimtim na sabi ni Ye Fan. Sino ang magagalit? Ilang tao ang masasaktan sa mga karwaheng ito? Bulalas ni Su Qingzhou. Umiling si Ye Fan, hindi, kung ito ay para sa pagpatay ng mga tao, maaari silang magbaon ng mas maraming pampasabog, ngunit pinasabog lang nila ng tumpak ang harapan ng tren, na nagpapahiwatig na gusto lang nilang harangin ang tren at gumawa ng iba pa. Sa sandaling ito, bigla kong narinig ang tunog ng maraming makina ng sasakyan. Nagmula ito sa dalasdi sa silangang bahagi. Tila maraming sasakyan, diretsyong dumadaan sa tigang na burol at humahanggos patungo sa nadiskeril na tren.
Sa sandaling marinig ito ni Yefan, alam niya na ang mga ito ay ilang binagong off-road na makina ng sasakyan. Tumingin siya sa paligid, nakakita ng mga durog na bato, at kinaladkad ang kamay ng babae para masagasaan. Asawa, magtago ka sa likod ng mga batong ito, huwag kang lalabas, titingnan ko ang sitwasyon. Sabi ni Yefan. Nag-aalalang sinabi ni Su Qingzhou, huwag kang magulo. Maaaring ang mga taong iyon ay nagbaon ng mga pampasabog. Ayos lang ako. Kung may nakita kang emergency, isiga mo lang, pero huwag kang tatakbo. Pagkatapos magsalita ni Yefan, inikat niya ang kanyang ulo at nagmamadaling pumunta sa kabilang panig ng tren. Sa katunayan, maaari siyang umalis ng direkta kasama si Su Qingzhou, ngunit nang maisip niya na napakaraming pasahero pa rin sa tren, naramdaman niyang hindi nararapat na umalis na lang. Nang tumakbo si Yefan papunta sa tren, nalaman niyang marami ng tao ang sumusubok na bumaba sa karwahe. Gayunpaman, narinig ko ang mabangis na putok ng chu-chu-chu-chu. Isang malaking bilang ng mga bala ang lumipad mula sa kabilang panig ng Dalesdis at tumama sa mga karwahe ng mga tren na iyon. Sa pagkakataong ito, ang mga ordinaryong pasahero ay labis na natakot kaya't sila ay umiyak at umiyak, ang kanilang mga mukha ay namula, at walang sinuman ang nang-ahas na buksan ang emergency escape glass ng padalos-dalos. 7 o 8 binagong jeep, malalaking gulong na gumulong sa hindi pantay na lupa ng madali, at mabibigat na machine gun ang inilagay sa kanila. Isang grupo ng maitim at tansong balat na mga lalaki na nakasuot ng camouflage na uniforme ay mabangis na sumugod sa gilid ng tren. Lahat sila ay nakasuot ng mga armband sa kanilang mga braso, at ang disenyo ng mga armband ay isang kahindik-hindik at nakakatakot na ulo ng demonyo, at hindi malinaw kung ano yon. Hayaan mo akong lahat manatili sa loob. Kung sino ang lalabas, puputulan ko ang kanyang ulo. Sa unang kotse, sumigaw sa mabigat na boses ang isang malakas na lalaki na may pulang turban at balbas sa mukha. Pagkatapos ng mga salitang ito, natural na walang nang-ahas na lumabas sa karwahe. Kung tutuusin, unang pagkakataon na nakakita ng ganitong uri ng machine gun ang mga ordinaryong tao, kaya't ang lakas ng loob nilang magbiro tungkol sa kanilang sariling buhay. 4 na grupo, 5 grupo. Pumunta at manghuli ng mga tao. Oo. 5 o 6 na lalaki na may matipunong braso, na may hawak na AK-47, ay agresibong sumugod patungo sa lugar kung saan nakaupo noon sina Yefan at Su Qingzhou. Kompartimento ng klase ng negosyo. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, nalaman niya na ang grupong ito ng mga tao ay talagang nakakuha ng nakakagalit na pagtatanim ng Xiaocheng, at ang malaking tao na may pulang hood ay isang martial artist na ipinanganak na may magagandang tagumpay. Nakakamangha talaga ang team na ito. Ang susi ay kapag hawak nila ang napakaraming mabibigat na sandata, kung ililigtas nila ang mga tao ng padalos-dalos, maaari nilang masaktan ang maraming ordinaryong sibilyan. Gayunpaman, ang ipinagtataka ni Yefan ay, sino ang mga lalaking ito? Ito si Zia Guo, na kayang magdala ng napakaraming makapangyarihang armas at kagamitan, at mag-refit din ng mga sasakyan para ibaon ang mga pampasabog sa high-speed na riles. Nag-alinlangan si Yefan, kahit na anong mga hostage ang gusto nilang kunin, kung gagawa siya ng padalos-dalos na paggalaw, malamang nagugulatin niya ang ahas. Mas mabuti sigurong hintayin muna nilang arestuhin ang mga tao, at saka sumunod sa kanya, baka mas ligtas na iligtas sila. Ngunit sa sandaling ito, ilang sasakyan lang ang nakita ko sa gitna ng tren, at biglang sumugod palabas ang isang grupo ng malalakas na lalaki na nakasuot ng lahat ng uri ng casual na damit ngunit may mga automatikong rifle sa kanilang mga kamay. Para silang maliksi na mga leopardo. Matapos buksan ang bintana, mabilis nilang sinugod ang mga bandido sa off-road na sasakyan. 222. 222. Sa sandaling lumitaw ang grupong ito ng mga tao, binaril ng mga bala ang grupo ng mga gangster na bumaba ng bus na may ilang mga shuttle. Nahuli ang mga gangster na iyon, at lahat sila ay binaril habang papunta sa business class. Lumiwanag ang mga mata ni Yefan, ang mga taong ito ay halatang elite ng mga piling tao, ang pagmamarka ay hindi ang ordinaryong espesyal na puwersa ng pagbaril, ito ay isang mabuting pagbaril na kayang harapin ang mga sinaunang mandirigma at may kakayahang hulaan ang pagbaril. Sa madaling salita, ito ay isang puwersang binubuo ng mga sinaunang mandirigma. Alam kong may ambush. Mga kapatid, papatayin ko itong grupo ng mga alipin ni Zia Guo. Ang may balbas na malakas na lalaki ay umungal, dinampot ang isang machete sa kotse, tumalon sa labas ng kotse, at nagdala kasama ang ilang mga subordinate, ang mga bandido ay naglunsad ng isang singil. Kabanata 0315 Silver Dragon Swordsman. 0315. Kasabay nito, ang mga mabibigat na machine gun sa ilang iba pang mga kotse ay nagsimulang dumura ng mga ahas ng apoy, at ang mga bala tulad ng mga bagyo at ulan ay umaalingaw-ngaw sa mga karwaheng iyon. Sa loob ng ilang sandali, nagsimulang umalingaw-ngaw ang matinis na hiyawan sa riles, at maraming inosenteng sibilyan ang nasugatan o napatay pa nga sa loob lamang ng ilang segundo. Nang makita ang sitwasyong ito, agad na nakaramdam ng galit si Yefan sa kanyang puso, ano ang ginagawa ng mga taong ito. Sa orihinal, kung nahuli nila ang isang tao, ililigtas lamang nila ang iba. Ngunit sa sandaling ang grupong ito ng mga tao ay nagsimula ng direkta, ito ay tulad ng isang kompletong digmaan. Dahil hindi nila kayang protektahan ang karamihan sa mga sibilyan dito,
bakit sila nagmamadaling sumama sa kanila sa pamimili. Bagamat hindi isang profesional na doktor si Yefan, nag-aaral lamang siya ng cardiothoracic surgery upang iligtas ang mga tao, ngunit isa rin siyang doktor kung tutuusin, at natural na ayaw niya masyadong maraming inosenteng tao ang masaktan. Nang makitang hindi na maibabalik ang sitwasyon, kinailangan ni Yefan na magmadaling lumabas at humanap ng paraan para pigilan ang mga machine gun sa pagpapaputok sa karwahe. Ngunit nang malapit na siyang kumilos, mas maraming sundalong nakasuot ng sibilyan, armado ng mga baril, ang sumugod mula sa ilang mga karwahe sa likuran. Sa sandaling umatake ang mga manlalaban na ito, agad nilang inalis ang firepower ng mga machine gun. Kabilang sa mga ito, sumugod sa harapan ang isang lalaking nakasuot ng itim na casual suit at dark jeans. Inihagis niya ang suit at bumunot ng malamig na ilaw sa kanyang baywang. Kung titingnang mabuti, ito ay talagang malambot na espada na malapit sa katawan. Sa sandaling lumabas ang espadang ito, nagdala ito ng kaaya-ayang malambot na tunog ng metal. Malalaman ng mga sword connoisseurs kapag narinig nila na tiyak na ito ang malamig na bakal ng napakalamig na lupain. Hindi madali ang taong ito. Bulong ni Yefan. Nang makita ang lalaking nakikipaglaban sa malaking balbas na lalaki sa pulang talukbong, pareho silang nag-ipon ng kanilang likas na lakas at nagsimulang lumaban. Ang swordsman ng balbas na Escrimador ay may malakas na pagsabog sa sandaling siya ay bumaril, at ang enerhiya ng espada ay bumagsak, tulad ng isang pader ng pulang apoy, na nagbubutas ng higit sa kalahating metro ang lalim sa lupa. At ang taong gumawa ng espada ay magaan sa paggalaw, at pagkatapos na iwasan ang dalawang magkasunod na ligaw na pag-atake, ang espada ay tumagilid, isang taibak ng Tai Chi Bagua, at pagkatapos na makahanap ng isang puwang, siya ay lumampas sa depensa sa likod ng balbas. Mukha, diretso sa lalamunan. Samandal ang balbas na kutsilyo at inalis ang malambot na espada, kulang sa totoong enerhiya, nilabanan ito ng buong lakas, at pagkatapos ay binasag ang Escrimador gamit ang kalahating bilog na slash. Ang Tantric Fiery Sword Technique. Ang chismis na espada ng Taiji Men. Interesting. Sinulyapan lang ito ni Yefan saglit at alam ang pinanggalingan ng dalawang partido. Ang mga esoteric na mandirigma ay medyo low-key, at hindi sila lumilitaw sa gitnang kapatagan at timog silangan ng Xia Kingdom sa buong taon. Ang mga taong ito ay dapat na mga mandirigma mula sa hilagang kanluran ng Xia Kingdom. Ang Taiji Gate ay isa sa 4 na pinakalumang tradisyonal na martial arts school sa Xia Kingdom, na kasing sikat ng Shaolin, Shushan at Kunlun. Bagamat sinasabing ang tanging S-level na organisasyon na kinikilala sa underground world ay ang Old Ones, Sky Eyes at Dragon Knights, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang lakas ng 4 na tradisyonal na sinaunang paaralan ng martial arts sa Xia Kingdom ay higit na mahina kaysa sa S-level na organisasyon. Ang dahilan kung bakit hindi sila kasama sa S-level na organisasyon ay dahil ang 4 na pangunahing paksayon ay hindi kasali sa underground world. Lahat sila ay bukas sa publiko, at ang mga organisasyong umiiral sa ibabaw ay hindi kabilang sa saklaw ng pagtatasa ng Sci-Tech Association. Bukod dito, ang sinaunang martial arts sect ay hindi lalahok sa pakikibaka ng underground world. Bagamat malakas ang kanilang mga alagad, wala silang sapat na data ng battle damage ratio. Sa makatuwid, kahit na ang 4 na tradisyonal na paksayon ng Xia Kingdom ay hindi na-rate bilang mga S-level na organisasyon, sila ay talagang mas malakas kaysa sa mga A-level na organisasyon tulad ng Dragon Soul. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung gaano karaming mga lumang halimaw ang nakatago sa malalaking paksayon na ito. Hindi lamang sa Xia Kingdom, kundi pati na rin sa ilang luma at makapangyarihang bansa sa ibang bansa, mayroon ding mga katulad na organisasyon na hindi nakikilahok sa underground world battle, ngunit ang kanilang lakas ay maihahambing sa S-rank. Kung hindi dahil sa pag-iral ng mga non-underground na organisasyong ito na may S-level strength, ang mga S-level na organisasyon sa 3 underground na mundo ay higit na mayabang kaysa sa ngayon, at hindi sila mag-aalala tungkol sa kamahalan ng mga gobyerno ng iba't ibang bansa. Ang isa sa mga pangunahing katangian ng Tantric martial arts ay ang napakalinaw na pagbutihin ang pagiging epektibo ng labanan, mabangis at nangingibabaw, na nilikha para sa pagpatay, at ang diin ay sa isang pumatay upang maging isang Buddha. Gayunpaman, ang martial arts ng Taiji Men ay pangmatagalan, na may parehong opensa at depensa. Kahit na mas mataas ang nakakagalit na pagtatanim ng Escrimador kaysa sa Escrimador, mas mahirap manalo sa maikling panahon. Malakas at nangingibabaw ang machete ng malaking lalaki, habang matikas at maliksi ang malambot na espada ng binata. Nahulaan ni Yefan na ang dalawang panig ay dapat nasa isang pagkapatas ng ilang sandali. Sinamantala ni Yefan ang oras na ito, hindi napatay ni Yefan ang sinuman, ngunit tumakbo sa mga karwahe sa likod na pinagbabaril, sinipa ang mga bintana para makalabas ang ilang pasahero sa loob. Ilabas mo muna ang nasugatan. Bilis. Malakas na sigaw ni Yefan habang binubuksan niya ang mga karwahe. Bagamat sumigaw si Yefan ng ganoon, karamihan sa mga tao ay nagsiksikan sa karwahe at hindi nang ahas na lumabas. Ang mga bala ay magkakaugnay at nakamamatay. Ang tunog ng mga putok ng baril ay dumurog sa puso ng lahat ng mga pasahero, at walang gaanong tao ang nakatahimik.
Maaari lamang ilabas ni Ye Fan ang ilan sa mga nasugatan hanggat maaari, pagkatapos ay dalhin ang kanyang likod sa isang ligtas na posisyon sa likod ng karwahe, at magsimulan ng ilang emergency na paggamot. May isang medical first aid kit sa tren. Matapos itong matagpuan ni Ye Fan, gumamit siya ng gauze at ilang simpleng gamot para pigilan ang pagdurugo at bendahe ang mga nasugatan, upang maantala ang pagkalat ng kanilang mga pinsala hanggat maaari. Nagtago si Su Qingzhou sa likod ng isang tumpok ng mga bato, pinapanood si Ye Fan na tumatakbo pabalik-balik, talagang negel iligtas siya ng mga tao, at biglang naalala na sinabi ni Ye Fan na siya ay isang doktor. Ginamit ni Ye Fan ang kanyang katawan bilang isang meat shield para protektahan ang mga nasugatan sa isang ligtas na lugar. Tumakbo siya pabalik-balik. Sa loob lamang ng 10 minuto, inihatid niya ang higit sa 100 mga nasugatan. Hindi napigilan ng puso ni Su Qingzhou na maantig. Iniisip niya noon na si Ye Fan ay isang masamang karakter na papatay ng mga tao nang hindi kumukurap, ngunit ngayon dahil sa eksenang ito, nakita niya ang kabilang panig ng isang lalaki. Kasabay nito, umasa na ang grupo ng mga sundalong naka-plaincloth sa bentahe ng kanilang bilang at kooperasyon para lipulin ang mga gangster na sumugod na may mga off-road na sasakyan. Isa-isang nahulog ang mga bandido sa isang pool ng dugo, at ang dugo ay nabahira ng pula ang kalahati ng slope. Ang taong gumagawa ng malambot na espada, ang espada ay parang emergency, sa tuwing lalabas ang espada, ito ay parang pilak na ahas na mabangis na sumasayaw sa hangin, tuso at maliksi. Matapos ang mahigit 40 hampas, mahigpit na napigilan ang balbas na eskrimador. Ang malaking balbas ay puno ng pinong butas ng dugo, at ang pagbabago ng malambot na espada ay kakaiba kaya hindi niya ito mapigilan. Ikaw si Teng Ziqiao, ang Silver Dragon Swordsman ng Taijimen. Ang malaking tao ay tila nakilala sa wakas ang kanyang kalaban, na may hitsura ng hindi pagpayag sa kanyang mukha. Hindi ko inaasahan na ang mga tao ng Shire Society ay makikilala ako, isang tao Teng. Kung wala kang magagawa tungkol dito, at ipaliwanag ang iyong mga detalye, may isang Teng na makakapigil sa iyo na mamatay. Haha, delusional. Ako, Duanfeng, ipinagpalit ang buhay ko para sa iyo. Sulit din ang Silver Dragon Swordsman. Pagkatapos sabihin iyon, ang malaking lalaking ito na nagngangalang Duanfeng ay biglang tumakbo patungo kay Teng Ziqiao na parang gusto niyang kitilin ang kanyang buhay. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.